kung hindi nila siguro kinidnap si Tatay Digong at dinala sa The Hague sa Netherlands, siguro walang flood control na pinag-uusapan ngayon. I don't know kung plano to ni Duterte o plano to ni God. At siguro, gusto sigurong i-expose ni God, ni Lord, kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Tama po. Lahat linabag po. Mula sa konstitusyon, Lahat hanggang nilabag. sa international law, hanggang sa sariling batas ng ating bansa. Wala po bang sinabi o ginawa ang DFA, Mr. President? Paano mo haharangan yung plano ni God? Chronological yan. At yan, perfect timing lahat yan. Yung kay Senator Amy, na sinabi niyang adik yung kapatid. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it! Music! Di kami natatakot Sa katotohanan, do not be afraid. boses ng masaaming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Isang mapagpalang araw, Wednesday, sa inyong lahat mga kayon. Baclaran Day sa Pilipinas. Walang kinakampihan, sumasalamin. Grabe, Tuhanan lamang para sa Pilipinas pa to? totoong laban. 1 minute and 37 seconds lang itong internet. Ito nga intro natin. Pagtsagaan nyo na mga kayon ha. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatya, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang daya at tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita. Tuloy-tuloy sa talakayan. Sumasalamin Dito sa Joe Malone TV, issue ng bayan. para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Yo! Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad ka man o dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Paki-double check bago tayo magsimula kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe at paki-click yung bell icon then set to all para lagi kang ma-notify every time na mag-a-upload tayo dahil twice tayong nag-a-upload for a day. Isang alas 10 o 10:30 at isang alas 2 o alas 6. So, maliban dyan. Yun yung mga kung saan gising yung mga audiences natin. Maraming salamat ha. O, attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment dyan sa baba kung saan yung pinaka-exact location mo kung nasa ibang bansa ka man o dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta. Don't forget to like and share itong video natin at makarating sa kanila kung gaano sila kawalang hiya at kung gaano sila kamagnanakaw. Sa bagay, hindi na sila tatablan ng mga ganyan. Oo, yung mga ganyang tao, hindi na tinatablan yan. Puta kung si Satanas niya, sumasaludo sa kanila di ba? Meron tayong dalawang backup, actually tatlong backup na channel dyan. When Tito Talks, we're talking about anything under the sun. Plus, please subscribe to When Tito Talks. Nandiyan dyan na yun. Use, yung at. I-type nyo dyan sa search bar nyo yung at When Tito Talks. Tapos kung mahilig ka sa pagkain o namimiss mo na yung Pilipinas, yung pasyalan, kung saan man, tito ng ina mo, Tito Jom, food vlog natin, at saka yung solid Duterte update para sa mga field, mga rally-rally, yung mga ganyan-ganyan, campaign, yan, nadyan yan. Dito, pure reaction sa Joe Malone TV. Okay, game! Senator Marcoleta, kung walang kopya ng warrant ang Interpol, bakit meron si General Torre at siya pa ang umaresto kay FEPRT? Grabe to si, saludo kay Marcoleta. Parang mag-isa na lang siyang lumalaban. O ilan na lang silang lumalaban. Ang hirap, puta. Di ba? Tapos ang susunod na video natin dito, yung kay JB Ejercito, kung saan tinira niya yung BIR dahil doon sa LOA. Grabe, maganda to pag-uusapan natin. Stay tuned, magkinig kayo, magbibigay tayo ng reaction in between. Marcoleta, pasok. Ay wala sang kopya ng warrant of arrest. Paano po nagkaroon ng warrant of arrest si General Torre para siyang mag-serve
sa dating Pangulo? Saan po galing mismo yung warrant of arrest? Hindi kayo titigilan ni Marcoleta. Yes, ang pagkaalala ko dun sa hearing, pinadala electronically ng ICC dun sa kanilang counterpart dito sa Pilipinas, which is the Philippine Council for Transnational Crime. Yan nga po. If the local counterpart of the Interpol is the PCTC, sila po dapat ang nag-serve ng warrant of arrest. At sila din sana ang nagbasa ng Miranda rights. Ang nangyari po, baligtad eh. Ang nag-serve po ng warrant of arrest is General Torre, siya pa yung nagbasa ng Miranda rights. So hindi po nasunod yung tuntunin mismo na binabanggit nila, Mr. President. Tama po. At nagtaka rin po kami kasi ang nakita natin, yung nandun, si General Torre, sabay nung sinasabing Special Envoy, Ambassador Lacanilaw. At siya bigla ang may hawak ng ICC warrant at siya rin ang sumama kay dating Presidente Duterte hanggang sa The Hague. May something no? May something. Hindi siya planchado. Kasi kine-question up until now May ibig sabihin, may mali doon sa proseso. Sa tingin ko sa akin may mali. Kasi talagang ang daming butas Nga nalaman natin. Kaya good thing na rin may social media. At least nalalaman natin kung ano yung mga pinaggagawa ng mga walang yang to. Pinagtatakahan po dahil yung NCTC ay walang alam sa pag-a-appoint niya at pagbibigay ng otoridad sa kanya. So sa mga tweet po, maski na sa ating local jurisdiction, Mr. President, yung po mga subpoena o mga court order, lahat po ng order ng korte, ang sheriff po ang nagdadala. Nagpapatulong lang siya sa pulis kung kinakailangan, pero hindi po pwedeng mawala yung sheriff. Dito po sa pangyayaring ito, yung sheriff, Nawala. dapat yung executive order ay executive director ng PCTC ang nag-serve ng warrant at siyang dapat na nagbasa ng Miranda warnings. Yan. Tama po. Lahat linabag po mula sa konstitusyon, Lahat hanggang nilabag. sa international law, hanggang sa sariling batas ng ating bansa. Wala po bang sinabi o ginawa ang DFA, Mr. President? Alam po nila na ito'y tahasan na paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Huwag na nating sabihin siya'y dating Pangulo, kahit na po hindi dating Pangulo. Lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasaad sa ating saligang batas. Lalong-lalo na po yung sinasabi nating no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Dito po, talagang walang due process. Nagsalita po ba o gumawa man lang ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin do sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang tanging nagawa lamang ng DFA, pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari, yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The Hague ang dating Pangulo. Dahil ang tumayong kinatawan ng DFA pati ng NCTC ay si Ambassador Lacanilaw. Yan. Yung welfare check, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa iba't ibang kababayan natin sa ibang bansa para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya, humanitarian aid, access to counsel, at iba't iba pa. May base ito sa iba't ibang batas, pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, tinutulan po ito ng Duterte family, pati ng kanyang abogado, si Attorney Kaufman po. Yung po binabanggit ninyo, Mr. President, ay pagkatapos na ng pangyayari. Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung ginawa kung meron man? Ano ang sinabi kung meron man ng DFA dito sa ongoing and developing story, may kaugnayan nga po sa dating Pangulo, mula sa kanyang pagkaka-aresto and brief detention in the Villamor Air Base until his eventual turnover to the Hague, Netherlands. As a principal agency of government, gusto naming malaman, meron po ba kayong in-advise man lang? Meron kayong ginawa? Kung meron Wala. man, Yes, sa pakikinig ko sa DFA, hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari kundi tulad natin, Agoy. matutok lamang sa telebisyon at sa radyo hanggat tapos na ang lahat. At sila ay pumasok lamang nung nandun na sa The Hague. At eto nga, sinubukan nga bantayan ni Ambassador Malay doon sa The Hague, Malaya, para sa mga welfare check
na gagawin. Tama po ba yung narinig ko, Mr. President? Hindi po nalalaman ng DFA ang nangyayari? Wala po Noong araw na yun? Wala Yan. daw silang alam. Tinanong ko, pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman. At yung tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa Dahig. Eh kahit na po yung mga grade 1 pupils po, alam po nila yung nangyayari noong araw na yun. Bakit po ang DFA wala pong nalalaman Shh, siyempre. sa nangyayari? Sa kaganapan? Matik. Alam na Totoo po this. bang wala kayong alam? O may nalalaman kayo, ayaw nyo lang makialam, natatakot kayo, nag-aatubili kayo, nag-aalala kayo? Yun. Nadali mo. Kasi kung ganun po ang ating behavior, DFA. hindi po tayo nakagaganap ng tungkuling inaasahan sa atin ng ating mga mamamayan. Ang Department of Foreign Affairs po, may malaki ang kinalaman dyan sapagkat magta-transport kayo, magta-turn over kayo ng isang mamamayang Pilipino, nagkataon na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala kayong nalalaman, hindi nyo alam ang nangyayari. Paano maniniwala ang tao sa inyo, Mr. President? Siguro hindi tama yung unang sinabi kong hindi nalalaman kasi tulad nga ng sinabi, nakikita naman sa telebisyon at sa radyo. Subalit, sila ay nanonood lamang pagkat ang totoo, linihim ang mga pangyayari ito. Di ba po, binanggit Yun. ni Secretary John Vic Remulla na ito ay group effort, Group efforts. ng iilang katao lamang. At sila-sila lang ang nag-uusap. Hindi naman na dinamay ang DFA, hindi naman sinabihan yung mga ibang dapat na nandun, yung National Transnational Council at Transnational Crime Council, hindi naman sila sinabihan eh. Iilan lang talaga ang napiling nandun. Nakakatuwa pa nga dahil yung Villamor, kung tutuusin, talagang Air Force facility. Pero ang nag-take over yung PNP at naging caterer na lamang yung Air Villamor. Force. Hindi rin daw nila alam. Ang daming walang alam, no? Grabe, no? Sana ay magkaroon kayo ng magic, Mr. President. Mapaniwala ninyo ko doon sa ganong kababaw na Dahilan. pangangatwiran na talagang hindi nila alam. Palagay ko po, alam ninyo, ngunit nag-aatubili talaga kayo eh. Kahit na hindi po kayo officially informed, inintay po ba nyo yung merong magsabi sa inyo officially? O, kailangan makialam kayo rito. O ano bang posisyon nyo rito? Pagtulungan natin ito para sa ganon ay maayos nating maproseso lahat ito nang walang masasabi ang mamamayan. Wala ba kayong ganong katungkulan na makialam kayo? Ano ba kayo? Yung kailangan lang may mag-notify sa inyo kahit nakikita ninyo na maaaring may batas na masasagasa dyan, dadali ng isang tao sa ibang bansa. Meron ba siyang visa doon? Sino ba ang sasama sa kanya? Bakit ang sumama sa kanya ay tao ng SETC? This is the Special Envoy on Transnational Crime. Hindi siya yung PCTC. Bakit siya ang sumama sa dating Pangulo, hindi yung Executive Director ng PCTC? Hindi nyo ba alam yon? Opo. Alam din naman, nabalitaan na rin siguro ng DFA, subalit tumatalima sila dito sa kanilang mandato na tutulong lamang sila sa executive. Yung kasi ang nakasulat sa batas, sa Commonwealth Act 732, RA 708, 7157, na siyang nagbibigay buhay sa DFA. Advise and assist the President in planning, organizing, directing, integrating, evaluating foreign relations. Yun lang po. Sa pakiwari nila at sa pagkaalam nila, hindi sila sinabihan o pinasama dito sa group effort na sinasabi ni Secretary Remulla. Alam niyo, ganito. Ito. Maganda itong naisip ko. Ano to? Hoy. Hello. Maganda itong naisip ko. Maganda itong reaction natin. Alam mo, kung hindi nila siguro kinidnap si Tatay Digong at dinala sa Dahig, sa Netherlands, siguro walang flood control na pinag-uusapan ngayon. Siguro walang mga ghost project, hindi naglilitawan yung sinabi ni Senator Amy na drug addict yung kapatid niya. Siguro hindi maglilitawan yan. Kaya kamalian din nila eh. Mali din sila na kinuha nila sa Tatay Digong at nag-backfire sa kanila yung plano nila. Pero kung tutuusin, kung iisipin nyo, I don't know kung plano to ni Duterte o plano to ni God. For sure, siya pa din eh. Di ba? Si God pa din talaga. Biriin mo, no? Sabi ko nga sa inyo eh, may mga problema minsan, may mga trials, may mga challenges na inaalaw si God. And one thing is for sure, inalaw, in my own opinion, inalaw siguro ni God na kuhain si Tatay Digong papunta sa Dahig. Sinakripisyo si Tatay Digong
Kasi alam siguro ni God na magre-react tayo at siguro gusto sigurong i-expose ni God, ni Lord, kung ano yung nangyayari sa Pilipinas under administration, under Bongbong administration. Tingnan nyo, tingnan nyo yung dagok. Di ba? Ito na-realize ko lang, ngayon lang. Tingnan nyo yung dagok na bumalik sa kanila. Imagine niyo group efforts daw. 'Di ba? Alam natin 'to, napanood na natin 'to. Ilan sila diyan? 5? Torre, Bongbong, Remulla. Basta ilan lang sila, group efforts. Sila lang yung nakakaalam. Sinasabi nga hindi daw alam ng DFA, sinabi nila Marcoleta. Group efforts sila lang yung nakakaalam. So in short, planado. May plano sila. Yun nga lang, mas may plano si God. Di ba? Hinayaan niya na makuha si Tatay Digong sa atin para ma-i-expose kung ano yung kaganapan at nangyayari at ginagawa ng gobyerno na to sa taong bayan. Kita nyo, ang dami nilang kinaharap na problema after. Totoo lang kinarma yung mga yan. Di ba? And nalulungkot ako, syempre, dinala si Tatay Digong doon. Syempre, Duterte ako 2016, Duterte ako Matagal ko na naririnig si Tatay Digong before 2016. Kinarma sila, hinayaan na makuha si Tatay Digong sa atin. Nagsakripisyo total. Hindi ko kinakatawa na nadala si Tatay Digong. Syempre, mahirap. Pero syempre, walang makakapigil sa plano ni God. Diba? Walang makakapigil. At eto yung in-expose ni God after na makakuha si Tatay Digong. Ano na nangyari? Na-dismiss yung impeachment kay BP Inday Sara. Kasi, di ba, alam niya yan, na-dismiss. Nilaban, di ba? Nilaban ng mga, kung sino yung, nila Senator Peter Cayetano, nila Robin Padilla, nila Bato de la Rosa, nila Bongo, nilaban hanggang sa ma-dismiss. Ano yung sunod? Bumagyo. Flood control. Ang alam ko nagsimula ng flood control na issue Alam ko si Isko Moreno Kasi bumagyo sa Maynila, bumaha. Tapos naisambit o nabitawan salita ni Yorme yung flood control hanggang sa naimbestigahan na yung mga pumping station, bakit yung iba hindi gumagana. Tapos yun nga, yung flood control hanggang sa lumitaw na yung Ghost Project. Yan, Ghost Project. Yan, naimbestigahan na sa Senate, sa hearing, nag-blue ribbon na. Tapos nalaman na, in-interview na yung mga district engineers, sila Bryce, sila lahat. Tapos eto na, 'di ba? Tapos ngayon si Senator Amy. Kaya okay din, no? Na lahat timely perfect Lahat timely perfect. Hindi kasi pwedeng gaya na sinabi ni Senator Harry Roque na sana noon pa sinabi ni Senator Amy Marcos na adik yung kapatid niya, baka hindi pa madala si Tatay Digong sa dahig. Pero kasi paano mo haharangan yung plano ni God? Chronological yan. At yan, perfect timing lahat yan. Yung kay Senator Amy, na sinabi niyang adik yung kapatid niya, presidente natin, hanggang sa eto. Diba? Biglang naglitawan na lahat ng mga problema, nag-backfire sa kanila in short. Siyempre, hindi naman nila aaminin na nagpanic sila Diba? Hindi naman nila aaminin yan. Nagpanik sila, na natataranta sila, pero hindi nila alam. Lahat bumabalik sa kanila yung kasamaan na ginawa nila, yung pagnanakaw na ginawa nila. Alam niyo yan, spirit of mammon yan Yung greediness. Biri mo, sumasahod ka na bilang politiko. Nakakakuha pa kayo ng percentage, ng porsyento. Pagka may gusto kayo i-insert sa budget, may i-insert nyo. Pag gusto nyo bumili, allegedly bumili sa South Forbes ng bahay para dropan saka pick upan ng pera, allegedly Sabi ni Saldi ko yan, hindi ako Tapos doon kinukuha, bumili ba ng bahay sa South Forbes? 'Di ba? Yung nangyayari ngayon sa kanila, laban sa kanila, in-expose ni God at talagang sa tingin ko para sa akin karma yan. Tingnan nyo si BP Inday Sara na dismiss yung kaso. Ngayon, nagpapapandra na lang sa Davao. Nagpapapandra na lang, relax na relax. Talagang malalaman mo dito kung sino yung may puso Sa totoo. Diba? Kung sino yung may puso at kung sino yung mga talagang magnanakaw. Malalaman mo
Di ba? Isipin nyo, simula nung March 11 this year, hanggang ngayon, November 26, hanggang ngayon, tingnan nyo yung limit na yon, ilang buwan. Pero tignan nyo yung balik sa kanila. Di ba? Tignan nyo yung balik sa kanila. Ilang beses na nagrally ang INC. Ilang beses na nangyari against corruption. Di ba? Ang daming beses na. Pinapatunay lang nito na talagang walang kwenta itong administrasyon ngayon. Parang ito ata yung under president ngayon na ang daming corruption na nangyari na naglitawan lahat. Tapos itong ibubunyag ni JBR ito about sa VIR, sa LOA. 'Di ba? O ito, pakinggan natin. Oh, hello. Ay. Sir, kayo yung una nag-mention tungkol sa pag-abuso na ilang taga-BIR sa pag-i-issue ng letter of authority o LOA. So, bakit po? Ilang mga negosyante yung lumapit sa inyo at paano yung modus na binanggit ho sa inyo? Actually, nabanggit ko yun during the DBCC. No? Of course, the Department of Finance was there, economic managers. Took advantage already yung nanandun sila dahil marami na tayong mga complaints, mga nakakausap natin mga local businessmen, pero nabahala ako na yung when the European ambassadors and some ambassadors of the different countries and the American and European Chamber started to complain na pati sila have been subject to harassment, no, by BIR through the LOA. So they're weaponizing the LOA for corruption, no. Ang marami ako nakakausap kasi Grabe, no? Businessmen na siguro as early as 2 years ago, marami nang umaangal na kahit yung mga nakaraan na nilang fiscal years, no, sa kanilang mga negosyo na cleared na, through LOA, binubuksan ulit. Teka lang, pumasok lang sa isip ko to. Tingnan nyo yung mukha ni VP Inday Sara. Tingnan nyo, imagine nyo. Pikit nyo yung mata nyo, imagine nyo yung mukha ni VP Inday Sara. Na nakangiti siya. Ngayon nyo sabihin sa akin na hindi siya loyal. Sige, isipin nyo. Si Bongbong, isipin nyo pag nakangiti. Sorry. Natawa ako doon. Lahat ng sinasabi ko sa inyo ngayon, lahat to on the spot. Hindi ko to pinag-aralan. Binabase ko lang yung reaction ko sa napapanood ko. Naisip ko lang, isipin nyo si VP Inday Sara, pikit nyo yung mata nyo na nakangiti. Versus isipin nyo yung presidente natin. Kahit didilat nyo pa yung mata nyo, isipin nyo, kanino kayo maniniwala? Sige, totoo. Ninisip ko pumikit ako Nakita ko yung mukha ni VP Inday Sara Nakita ko kung gaano siya ka-loyal wala Tignan, bakit wala silang mabato ngayon kay VP Inday Sara maliban sa 125 million na paulit-ulit na confidential funds na sinagot ng haya ng COA? Wala. Bakit ngayon yung mga kakampi ni Bongbong Marcos like Saldico, bakit ngayon tinitira na siya? Anong pinagkaiba? Nagpapapanran, no? Si VP Inday Sara nagpapapanran. Walang maibato sa kanya kundi yung 125 up until now. Yan pa rin yung pilit na inuungkit. Saka yan pa din yung gagamitin nila para sa impeachment nila sa February. Yan pa din. Wala nang iba. Wala na silang mabutas. Bakit dito kay Bongbong? Ang dami nilang mabutas. Ultimo yung mga kakampi, nagsibaliktaran na. Diyan na lang isipin nyo Doon sa mga kapwa ko na, alam niyo yan. Alam niyo, may mga kaibigan din ako nasa kabila nasa Bongbong vloggers. Alam niyo yan. Kahit kayo, kung tatanungin ko kayo, tayo lang off the record. Alam ko kung sinong pipiliin niyo 'Di ba? Gusto kong intindihin kasi kailangan niyo ng pera na kung nakakatanggap man kayo diyan o may views diyan. Pero I'm sorry Hindi ko kayang arukin at intindihin yung ganun dahilan na because of money kaya kami nandoon sa kabila. No. You should know your strength and weaknesses and convert it to a positive content.
Hindi kasi ako naniniwala sa no choice na eh. Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Malas tayo, swerte tayo dyan tayo. Hindi ako naniniwala sa, I'm sorry para doon sa may mga lucky charm na, o kaya hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi sa akin, i-analyze mo yung sarili mo, alamin mo yung strength mo, yung weaknesses mo. Kaya kong magsalita rito na walang visual eh. Kwentuhan lang tayo. Kaya ko, marami akong ikukwento sa inyo. Yun nga lang, syempre, minsan nakaka-boring yun. Dapat may pinapanood din kayo. Pero kung salitaan lang, kaya ko magsalita. Kaya ko tumapos dito ng 1 oras nang wala akong pinapakita sa inyong video na kwentuhan lang tayo about kay Tatay Digong mula noon hanggang ngayon. Pwede. Kayang-kayang gawin. Pero minsan, kailangan natin ng reference gaya nung pinapakita ko sa inyo. Gaya nito. Tingnan nyo, imagine nyo, ma-realize nyo sana kung gaano yung balik sa kanila after kidnapping Tatay Digong sa Dahig. From March 11, 12, 13, 14, and so on and so forth, hanggang ngayon, November. Tignan nyo yung balik sa kanila. Pinlano nila, group efforts nga eh. Pinlano nila na kuhain si Tatay Digong. Napagtagumpayan naman nila. Nakakuha nila sa Tatay Digong. Ayun, naghihirap, nagsasakripisyo. Pero, titignan mo yung positive, yung brighter side. Tignan mo yung sakripisyong ginawa ni Tatay Digong after na niya makidnap. Tignan mo yung mga naglabasan issue ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. See? Yun yung expose ni God. Dun in-expose. Tignan nyo, ito, panibagong pasabog yung So, LOA. sa akin, I don't mind na it's a revenue generating. We support any revenue generating measures by the government BIR. agencies, no? Like BIR. Yes. Pero wag naman yung aabusuhin. You have Yes. to strike a balance kasi this will not give us give a good signal, no? Of course, for local and both foreign investments, dapat clear-cut yung policies natin, may mga safeguards tayo na hindi prone to abuse. So again, they're weaponizing the letter of authority for corruption. Kung merong SOP, sa BIR naman, itong LOA ang ginagamit. Yes. Sir, na-mention sa inyo ng mga nag-complain kung sino yung mga taga-BIR na involved. Limitado ba yon sa mga examiner o yung mga revenue officer o may mga matataas? From revenue officers, from RDs, hanggang sa ganung level, no? Kaya ang target kasi sana niyan, I think BIR was projecting to raise about 6 to 8 billion from these LOAs para sa at least revenue generation. Ang na-raise sila was about 2 to 3 billion lang. Bakit? Kasi yung 70% na nakukolekta, hindi pinapasok. Baliktad, yun ang napupunta sa bulsa. 30% lamang na ang pinapasok. Kaya nga 30% lang yung sa target ang from 6 billion, 2 billion lang yata ang kanilang na-raise. 70%? So, parang nakakalungkot na lahat na nasangay, di lang DPWH, lahat na. Yes. Gumagawa ng kanya-kanyang diskarte. Yes. Nakakalungkot. Sana, hindi naman sa sinasabi ko, pero sana mas malaki man lang yung pinapasok sa gobyerno eh. Okay. Totoo naman. Hindi na natin may aalis yung corruption sa Pilipinas. Puta, gumising na tayo. We won't take away the corruption in the Philippines. Pero sana malesen. Gaya ng sinabi ni Tatay Digong, yung corruption nandiyan dyan na yan eh. Hindi naman may aalis yan totally. Pero sana males. Sana ang magbe-benefit pa din taong bayan. Ito hindi. 70% sa kanila, 30% lang yung sa gobyerno. Grabe naman yun. Yung mga insertion, yung mga percentage ng mga politiko na napagkukunan, bilyon-bilyon na pinag-uusapan natin dito, hindi lang 100 eh. Pero alam nyo ba, 100 o 1,000 o 100,000 o 1 million o 1 billion o 1 trillion, parehas lang kasalanan yan sa mata ng Panginoon eh. Regardless kung anong amount. Kaya nga, sasablay tayo lahat eh. Talagang sasabihin ko sa inyo, bumato yung isang tao, kahit sino man sa inyo, batuhin nyo ako kung sino man sa inyo yung confident na talagang wala kayong nagawang kasalanan. Regardless, maliit man o malaki. Kasi hindi natin pwede kasi sabihin kay God, 100 pesos lang yung kinupit ko eh. Yung mga politiko nga, 1 billion eh. 50 billion, 100 billion eh. Parehas lang yun sa mata niya. Nagnakaw ka pa rin. Kumupit ka pa din. Kumupit ka ng 100. Pagka maliit ba na value,
ang term, kumupit. Pag malaki, ang value, ang term na word, nagnakaw. Parehas lang yun. Hindi mo kasi pwede i-day lang sa kanya, boss. Lord, Jesus, 100 pesos lang yun. Ang liit lang yun kumpara doon sa mga ninakaw. Nagturo ka pa. May parehas lang kayo. Di ba? Kaya lahat tayo sasablay. Kaya anong sabi? You have to follow Jesus. You have to follow for us to save. Para maligtas tayo at mapunta tayo sa buhay na walang hanggan. Pasensya na. Pero hindi ko dapat ihingi kasi ng pasensya pala. Sorry. Na ipasok natin si God. Ipasok natin si Jesus kasi naniniwala kasi ako na isang politiko, kahit sino, kahit sinong tao, pag meron siyang takot sa Diyos, meron siyang takot sa kapwa-tao. Can you just imagine kung ang presidente mo o kahit sinong politiko walang takot sa Diyos? Walang takot yan sa tao. Pucha, wala na yan. Magnanakaw na yan, gagawin na yan kasi wala na eh. Hindi nga siya takot sa Diyos tapos sa'yo matatakot siya, tao ka lang. Di ba? Yun yung gusto kong sugatan dito eh. Yun yung gusto kong dito sa podcast natin. Ito, usapan, real talk, opinion ko to. 'Di ba? Balang araw naman baka harapin din ako niyang mga yan eh. Pero at least pinaglalaban natin kung ano yung tama. Pinaglalaban natin, binobosesan natin kung ano yung alam natin na tama. Binobosesan natin na etong mga nagnakaw to sa sobrang greed. Halos wala rin silang pinagkaiba. Lahat ng mga politiko na nag-greed, yung mga greedy, wala rin sila pinagkaiba kay Judas, kay Judas, na ipinagkanulo si Jesus sa ilang coin na silver. 30 ba yun? Di ba? Yun ang kapalit. Ito, bilyon. Pinagkaluno nyo yung taong bayan, yung pera. Parang yung nga sinasabi ko, wala takot siya sa Diyos. Kasi wala nang takot sa tao. Ninakawan nga tayo ng pera eh. Kaya importante yung politiko na may takot sa Diyos. Kasi matatakot yan sa tao. Pero pagka yan, walang takot sa Diyos at sumasaludo sa kanya si Satanas, ay ibang level na yan. Ibang level na yan. Kahit si Satanas, kinakabahan na sa kanila, baka palitan nila yung pwesto niyan. Yeah. Sa akin, dito sa channel ko, ito ang pag-uusapan natin. Yung mga nagko-comment na, may nag-comment pa na ang haba daw ng intro ko, lipat daw siya sa iba. Okay lang yun. Sige, walang problema. It only means lang na hindi ikaw yung audience ko. Napakaganda ng intro ko eh. Ang ganda-ganda na mensahe ng intro ko. Gusto nyo, highlights ka agad. Hindi pa pwede. Kasi kailangan itanim na na issue ng bayan eh. Ating pag-usapan. Yun nga yung konsepto, yun nga yung comment, yun nga yung idea eh, di ba? Mga kayon, sana hindi kayo nag-skip ng ads. Ito yung nangyari, di ba? Hindi, I would say na pwedeng plano ni Duterte na alam niyang uhulihin siya, kikidnapin siya, tapos ganito mangyayari. Pwedeng plano niya, pero mas naniniwala ako na mas plano kasi ito ni God. Siya lang talaga yung sakripisyo. Kung hindi dahil sa kanya, baka nga wala ito eh. Baka hindi natin alam na matagal na pala tayong niloloko sa flood control, sa ghost project na completed sa papel, pero in reality, wala. Yung LOA na sinasabi allegedly na sinasabi ni Senator JBR, ito, yung sinabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa kapatid niya, hindi natin mako-question eh, bakit ngayon lang? Senator Amy, bakit ngayon lang? Hindi, yan nga yung plano siguro ni God eh. Yan yung plano. Diba? Chronologically, perfect yan. Chronologically, nandiyan yan. Talagang maisisiwalat at may sisiwalat dyan at walang makakapigil ako, ikaw o sila o ilan mga politiko at maglalabas at lalabas. Tignan mo yung bumalik sa kanila. Sakripisyo si Tatay Digong, pero okay na din. Hindi ko sinasabing masaya ako pero okay na din. Kasi at least nalaman natin after noon, March 11, nalaman natin na kung ano yung ginagawa ng gobyerno sa atin. At alam na natin kung sino iboboto natin sa 2028. Ngayon naman yung eleksyon, si BP Inday pa rin Sara mananalo bilang presidente. Sa 2028 man, yung eleksyon, si BP Inday pa rin. Talunin nyo na lang. Imagine nyo nga sabi ko nga sa inyo, pumikit kayo ngayon, imagine nyo yung dalawang muka. Kanino kayo maniniwala? Sige. Diba? Totoo. Mga kayon, maraming salamat sa pakikinig. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Mamaya ulit.